Ako si Danny ng Laguna at nangyari ito bago dumating ang pandemya. Yung bahay namin ay may katabing apartment unit sa kaliwang bahagi. Inuupahan yon bilang opisina ng isang kumpanya. Yung ikalawang palapag ng apartment unit na katabi mismo ng garahe namin sa kabila ay may 2 kwarto, isang tulugan ng caretaker at isa naman ay tambakan ng mga company supplies. Ginawang storage area yon. Nakaraniwan ay puro bundle ng mga papel. Sa unang palapag naman ng apartment unit ay ginawa nilang opisina. Madalas din ay 3 araw lang nagagamit yung opisina nila at tanging caretaker lang ang tumatao doon. Isang beses na nakausap ko yung nanay ko, ang sabi niya, kapag gumigising daw siya ng madaling araw at nagwawalis na siya doon sa garahe namin, ay palagi niyang naririnig na may maingay na tila ba may lumalagabog na nagmumula ang ingay sa katabing apartment. 4 na beses sa isang linggo at sunod-sunod daw iyon na naririnig ni nanay. Nang isang beses daw ay nakausap ng nanay ko yung caretaker. Ang sabi niya ay madalas din daw niyang naririnig yung ingay na yon at inaakalang may nakapasok lang na mga naglalandi ang mga pusa doon sa may kusina nila at sa kabilang kwarto. Subalit imposibleng mangyari yon dahil wala namang dadaanan ang mga iyon kahit daga pa nga. Kaya ang sabi ng nanay ko sa caretaker ay sasabihin daw niya sa akin para i-check ko. Busy naman ako ng mga panahong yon kaya hindi ko naharap na i-check pa ang kabilang apartment. Subalit gusto ko rin namang alamin para sa ikakatahimik ni nanay. Isang gabi ay nakita ko yung caretaker na nakatambay sa labas ng unit nila. Nilapitan ko siya para kausapin. Kung pwede ko bang makita ng personal yung 2 kwarto sa palapag nila. Pumayag naman siya agad at umakyat kami sa ikalawang palapag ng apartment. Sinilip namin ang loob ng 2 kwarto. Mainit at wala gaanong hangin na nakakapasok sa loob ng kwarto na ginawa na ngang storage area. Ganon din sa kwarto na tinutulugan ng caretaker. Subalit may access siya doon kapag gabi. May dinagdag pa yung caretaker na madalas daw sa kama niya doon sa tinutulugan niya mismo ay nakakaramdam siya na tila ba niyuyugyug yung kama niya. Inisip na lang daw niya na minsan siguro ay lumilindol lang ng mahina. Bumaba na kami ng unang palapag nila at sinabi ko sa kanya na bumili siya ng isang pirasong puti na kandila. Nakabili nga siya at idinikit ko iyon sa piso para may pagpatungan. Hindi naman iyon natumba. Ang sunod na pinuntahan namin ay sa opisina nila sa unang palapag. Ipina-off ko lahat ng mga ilaw doon. Ipina-silent ko din yung cellphone niya at ayokong may nakakaabala. Umupo kaming 2 sa sahig nilang tiles. Isang di pa lang ang layo namin sa isa't isa. Pina-meditation seat ko rin siya at magkaharap kami. Pinapikit ko yung caretaker at nag-meditate muna ako ng mga 5 minuto. Pagkatapos nun ay tinawag ko yung nilalang na gumagambala sa apartment na yon na magpakita sa harapan ko sa katauhan ng kaharap ko ngayon sa mga sumandaling iyon. Yon ay yung caretaker. 6 na segundo lang siguro ay hindi ko na nakikita yung itsura ng kaharap ko.
Ang nakikita ko na lang ay hugis niya na may liwanag na nagmumula lamang sa sinindihan kong kandila. Pagkatapos noon ay napansin ko yung kaharap ko ay tila ba medyo nakayuko. Nakaharap siya sa akin na tila ba nakaklak ng kulay gray na tela. Nauga din ang katawan niya na tila ba humihinga. Ang sabi ko'y, ito na nga yung nilalang. Medyo mainit din yung pakiramdam ng presensya niya. Kaya nalaman ko na nasa level siya ng pagitan ng engkanto at elemento. Pero wala na akong oras doon para alamin pa kung ano ang eksakto. Nung una ay nagpasalamat muna ako sa kanya dahil pinaunlakan niya ang tawag ko sa kanya. Pangalawa, pinakiusap ko siya na kung pwede ay doon na lang siya sa harapan ng apartment tumira sa may bakanteng lote. Kahit pa magpaparty siya doon, ay walang pipigil sa kanya. Pangatlo, ay kung gusto niya pa rin na tumira sa apartment unit na yon, ay iwasan niyang mag-ingay para hindi makaistorbo sa mga taong nakatira sa paligid niya, maging sa mga kapitbahay. Respeto sa mga naninirahan dahil kailangan yon, mapatao man o ibang nilalang. At ang panghuli ay kung uulitin niya ang pag-iingay niya ay tatawagin ko siyang muli at hindi na ako magiging mabait sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Sinabi ko lahat yon sa kanya vocally at pinaalis ko na rin siya sa pamamagitan ng pag-ihip ng puting kandila. Lumipas pa ang araw, buwan at taon. Magpasa hanggang ngayon ay wala nang nag-iingay sa apartment na yon. Siguro nga ay pinakinggan niya ang pakiusap ko sa kanya. At simula nga nun ay natahimik ng lahat ang nakatira sa apartment na yon, maging ang caretaker at ang nanay ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rowena. At nangyari ito noon nang magbakasyon kami sa Coron, Palawan. Kasama ko noon ang foreign ex-boyfriend ko. At 5 days kami na naglagi doon. November 28, 2018, bago magpandemya, ay bumiyahe kami patungong Palawan. Pagod kami sa island hopping at activities, kaya pagkatapos naming kumain ng hapunan ay bumalik na kami sa hotel bandang 7:00 ng gabi. Napakaganda ng lugar, kaso nasa secluded area kami. May bakawan pa nga o mangroves na pwede kang mag-kayaking. Pagkarating ay dumiretsa ko agad kami sa room namin. Wala pa akong ideya na nawawala na pala ang keycard ko. At dahil nga naiinip na ako, iniwan ko muna ang boyfriend ko ng mga oras na iyon at nakipag-usap ako sa front desk. Pagkatapos noon ay naglakad na ako papunta sa pool area na nasa dulong parte na malapit sa bakawan. Bago marating yon, ay kailangan mo munang bumaba sa hagdan. Nasa 100 steps yata yon. Yung pool area ay malapit sa may tulay na papuntang bakawan o mangrove. Sobrang dilim at wala kasing ilaw sa mga parting yon. Nagpahangin muna ako at naupo sa poolside. Habang nakaupo ako sa poolside, nagsimula naman akong kilabutan at bumigat ang aking pakiramdam na para bang nahihilo at hinihila na ako ng antok. Buti na lang at sinundan ako ng kasintahan ko. Pagkatapos noon ay tinanong niya sa akin kung nasaan daw ang keycard namin
sa room namin na yon. Ang sabi ko naman ay wala sa akin. Hindi ko alam. Inusisa niya ako kung nagpunta daw ba ako doon sa mangroves kanina. Natural ang sabi ko ay hindi dahil sobrang dilim doon. Nagulat na lang ako nang tumuloy siya sa madilim na parte na yon. Nagsisisigaw ako na bumalik siya. Magkahalong galit at takot dahil parang matutumba na ako sa sama ng pakiramdam ko. Ilang minuto na rin siyang nawala at sobrang natatakot na ako. Maya-maya ay bumalik siya. Sa loob-loob ko ay kinikilabutan ako sa aura niya. Pero buti na lang at bumalik pa siya. Nakita ko na lang na may sugat siya sa braso at kamay na parang kinalmot. Pagkatapos ay hawak-hawak niya yung susi sa may left hand niya. Paano napunta sa kanya yung susi? Sa isip-isip ko. Bakas ang disappointment niya sa mukha dahil baka raw nagpunta ako doon sa parte na yon, pero nakalimutan ko lang daw. Gulat na gulat ako kasi nga ay hindi naman talaga ako nagpunta doon. Sa sobrang dilim ng lugar na yon ay hindi ako magtatangkang pumunta doon ng mag-isa. Sa katunayan ay hindi ko alam ang itsura ng bakawan dahil hindi nga ako mag-a-attempt na pumunta doon nang hindi ko siya kasama. Maya-maya ay nag-aya na siya pabalik sa room namin. Dahil nga masama na ang pakiramdam ko, inalalayan niya ako papanhik sa hagdanan. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang pangyayaring yon. Dahil sobrang kilabot ko sa nangyari, ay gusto ko na lang kalimutan ang mga experience ko na hindi kaaya-aya. Hindi rin niya ipinaliwanag sa akin kung saan ba niya nakuha ang kalmot at sugat niya sa kamay niya. Hanggang sa ngayon na nagkaroon na ako ng asawa, ay naaalala ko pa rin yon. Meron na nga pala akong 2 anak. Pero hindi kami ang nagkatuluyan dahil nakipaghiwalay din ako sa kanya after ng incident na yon. Hanggang dito na lang ang maikling kwento ko at sana ay mapili niyo pa rin ito. Naniniwala ba kayo na may kapangyarihan ang mga salita o bati o kaya ay usog? I-share ko lang ang nangyari sa asawa ko last month. Nagtatrabaho siya ng mga oras na yon. At meron siyang kaibigan na pareho sila ng trabaho. Pero magkaiba sila ng kumpanya. Nanghihiram sa kanya ng motor ang kaibigan niya. Hindi naman sa pagdadamot ng asawa ko. Kapag kaya niya, ay ipinapahiram niya. Okay lang yon sa kanya. Pero ng mga oras na yon, ay may urgent siya na pupuntahan. Kaya hindi niya napagbigyan ang kaibigan niya, pero sobrang pilit nito sa kanya. Pilit pa rin na hinihiram niya ang motor. Hanggang sa makapagbitaw na siya ng masama sa asawa ko. Kesyong madamot daw ito. Hindi na lang pinatulan ng asawa ko ang kaibigan niya. Pero patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Tinalikuran na lang ng asawa ko ang kaibigan niya at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Mga 5 minuto pa ang lumipas ay nakaramdam na ng hindi maganda ang asawa ko. Bigla na lang siyang nabingi at namutla at biglang nagsuka. Habang nangyayari naman yon, ay nakita pa niya ang kaibigan niya na parang nakangisi pa ito. At bigla na lang binatukan siya ng asawa ko dahil nga hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Pero kung ano-ano pa daw ang sinasabi nito. Masama yata ang loob dahil hindi nga naipahiram ang motor. Nag-chat na sa akin ang husband ko at ang sabi niya
ay sobrang sama daw ng pakiramdam niya. Kumikirot daw yung tiyan niya at hindi daw niya alam kung nakakadumi daw siya o sinisikmura lang. May mga kliyente pa siya ng mga oras na yon, kaya hindi pa siya pwedeng umuwi. Ang ginawa na lang niya ay nagpunta sa klinik nila at nagpatingin doon. Subalit walang epekto ang mga gamot na ibinigay sa kanya. Hanggang sa in-inform niya sa GC nilang magtutropa kung ano ang nangyari sa kanya. Biglang tumawag yung kaibigan niyang nakaalitan niya at sinabing, "Nausog ata kita, pre." Bumalik na lang siya sa pagtatrabaho pagkatapos niyang magpunta ng klinik. Nakita niya yung isa niyang customer na nag-aalala sa kanya. Dahil sa nalaman niya yung nangyari sa kanya at sinabi ng customer niya, "Doktor ako pero naniniwala ako sa usog at bati. Pag hinawakan kita at tumayo ang balahibo ko, ibig sabihin, nabati ka nga." At ginawa nga ng doktor ang sinasabi niya. Hinawakan niya ang braso ng asawa ko. At bigla na lang tumayo ang balahibo ng doktor na customer niya. And then later on, nagkita na sila ng tropa niyang nakaalitan niya. Doon pa lang niya nilawayan at sinabing sa lugar daw nila sa Bulacan, kilala daw siya bilang isang malakas na mang-uusog. Hindi naman daw niya namamalayan na nakauusog na siya ng kapwa niya. Kaya simula nun, nawala na yung sakit na nararamdaman niya. Parang nag-inarte lang yung asawa ko na may masakit sa katawan niya. Kayo ba naniniwala kayo sa usog o bati na yan? O may kapangyarihan talaga yung mga salita ng ibang tao? Ang sabi nga nila, may krus sa dila. Simula noon, sinabi ko sa asawa ko na mag-iingat sa ganoong klase ng tao o kaibigan dahil nakakatakot. Paano na lang kung biglang hilingin na sana ay maaksidente siya? Wag naman sana. Pero ngayon ay okay na sila, pero pinag-iingat ko pa rin siya. Hindi naman niya iniwasan yung tao na yon. Kumbaga ay pakisamahan na lang niya. Maging casual na lang siya, kausapin niya kung kinakailangan. At sinunod naman ng asawa ko ang payo ko sa kanya. Simula noon ay hindi na niya gaanong kinakausap ang kaibigan niya ngayon. Hanggang dito na lang ang maikling kwento ko at mag-iingat ang lahat.